Jubilito TV Official. Okay, so yun. Inyo sa mga kabagis, this is Jubilito TV Official at eto na naman pumuli ang isang edisyon ng ating reaction video mga kalingap mga kabagis. No? Ito bago po lahat, syempre po, shoutout po muna kay Kuya Val Santos Matubang, kay Ate Edna Vlogs, kay Kalingap Rab, ayan po, no? Sa ating mga Kalingap netizens, Kalingap subscribers, Kalingap supporters, Kalingap partners, yan, Kalingap reactors, Team Bios, Team Karepa, Team Watchers, ayan po, mega love shoutout po sa inyong lahat. So ito na, no, mga Kalingap mga kabagis, no, for today's reaction video, no, gawa lang po natin ng reaction at muli po pagbibigay ng ating personal opinion, point of view, no, regarding po dito sa issue ng money bouquet, no. Ito'y alam ko po nasundan nyo na, no, sa mga naging live streaming ni Birador, sa mga naging reaction video ni Bopil patungkol po sa di umano'y isang sponsor slash collector na di umano po ay nagamit yung pera ng mga sponsor, mga kapwa niya sponsor para po sana sa birthday celebration po ni Beyonce. At ngayon po, yung mga grupo po ay hinahabol na po, no? Ito pong si collector na kung saan ay nananawagan na ibalik na po, no? Yung pong nagamit na pera para po sana sa birthday ni Beyonce, no? At isa po si Kapudi, no? Si Kapudi Mix TV, kung hindi po ako nagkakamali, you can correct me if I'm wrong, sa isa sa mga sabihin na nating kasama nila, no? Na nag-sponsor din. At syempre po itong si Kapudi ay may mga access din, no? Sa GC regarding nga po doon sa amount na nalikom, saan mapupunta yung mga nalikom, at ano yung plano nila para doon sa nalikom. At hindi po natin maiiwasan na ito pong si Kapudi ay magsasalita din, no? Kumbaga, i-share niya rin yung detalye na nalalaman niya patungkol dito. Kasi parang ang lumalabas yata ay nababash din itong si Kapudi ng mga allegedly, ng mga tao din na sabihin na natin naninira din sa kanya patungkol dito sa usapin na ito. I don't have the specific details regarding doon sa ibinabato sa kanya, pero ang narinig ko sa kanyang live streaming ay pinipintasan itong si Kabsat Kapudi, no? Mga kalingap, mga kabagis. Kaya huwag na natin patagalin, di ba? Panoorin na natin si Kapudi at tignan natin, no, kung ano naman po yung ating maibibigay na reaction video sa kanyang live streaming patungkol po, no, sa pagdidetalye niya, no, dito sa naging istorya nitong nagamit na pera na supposed to be ay para po sa birthday or sa debut ni Beyonce, no? So ito na, panoorin na natin. Okay, na lang natin yung background and we can proceed. Guess nyo po yun. So mag-reaction na tayo. Huwag kayo nang makisawsaw. Kung gusto nyo makisawsaw, tulungan nyo na lang magbayad ng utang. Itong kaibigan ninyo. At tulungan ninyong walisin ang paligid niya. Walisin. Ito, time first muna. Si Kapudi, very frank, no? Ito yung napapanood ko rin sa kanyang mga live streaming. Ito si Kapudi, napansin ko sa kanyang pagre-reaction, talagang straight to the point din po ito. Kumbaga, prangka din siya, no? So, siguro sa kaprangkahan niya ay marami ang nai-intimidate. Kaya siguro, yung resback na lang sa kanya is kinakantsawan, no? Yung kanyang personal appearance, no? Na sinasabihan nga daw pong, alam niyo na, malusog, di ba? Pero, hindi ko para sa akin, hindi subjective yung ganong klase ng, di ba, body shaming na ginagawa ng mga bashers ni Kapudi, no? Dahil, aminin man po natin o hindi, lahat tayo ay may kanya-kanyang kapintasan, no? Sa ating sarili, no? Kahit mapayat ka, kahit mataba ka, kahit maganda ka, no? Meron at meron tayong kapintasan sa ating sarili.
no? Kaya ang ganang sa akin lang ay huwag tayong mamimintas ng ating kapwa. Kasi hindi po magandang practice 'yun. Lalong-lalo na syempre kung tayo ay napintasan din, ano ba ang magiging reaksyon natin? Or ang isa sa mga miyembro ng pamilya natin ay mapintasan, ano yung mararamdaman natin, di ba? Kailangan inilulugar din natin at iniisip din natin yung, di ba, mararamdaman ng kapwa natin pag tayo ay namimintas ika nga, no? Sige, pagpatuloy na natin. Yung pagkakautang niya. Nakikisaw-saw kayo, parang ang laki ng ambag ninyo. Ako pa. Dapat may sukat tuyo, ma'am. Ay, talaga. Dapat kung may sukat tuyo at saka lagyan mo ng bawang, isaw-saw ko yun. Isaw-saw ko yun. Yung mga nakisaw-saw, lalo kung isaw-saw sa ano yan, sa sukat, bawang. Tapos lagyan mo pa ng kalamansi, musde. Ay, nung chili. Yung alam mo yung chili, red chili, yung maliit, ay manghang yun. Lagyan mo yun, guys. Lagyan mo yun. Tapos, iganon natin. Isaw-saw natin yung mga isaw-saw. Lalo natin isaw-saw sila. Yun, ganon. Okay, sige, isaw-saw na. Kalma lang, guys. Tubig. Wala akong tubig yata. Tubig. Madali lang akong kausap. Tubig muna. Yan. Tama, tubig muna. Inom muna bago ang balitaktakan. Shout out sa Team Italy. Yan. Shout out kay Anon. Pinangalangan na ni Birador. Si Mai, si Madam High End. Yan, shout out. Shout out Miss High End, nasaan ka na ba? Maraming naghahanap sa'yo. Huwag ka nang magtago-tago dyan. Pinangalanan ng Liberador kasi nga parang walang nangyayaring proper communication to settle the issue, no? Kaya hindi pa naman nabanggit yung talagang pangalan kung hindi po ako nagkakamali. Pero yun nga, itong si Kapudi ay yun po yung kanyang bansag, no? Si Miss High End. Ba't kaya high end? Magparamdam ka na kasi, magsabi ka ng totoo. Nililito mo yung mga matitinong tao eh. Nililito mo. Yan. Pero ang masasabi ko lang dito guys kung just in case na may mabanggit ako o may paparinig ako sa inyo is wag kayong wag kayong magre-react. Kasi ito is ito is hindi namin nireaksyonan kaagad ito guys. Ito is bago mag-birthday si Beyonce, is talaga, hinanap na yung pera ng Team Italy yung I have 12 emails, 30 messages, and money bouquet. Hindi lang po itong guys wag muna ang pag-usapan muna natin is money bouquet. Marami pa pong dumating sa akin na nagreklamo o ganito, yung nawawala, ganito. Marami pong question yan, guys. Pero mag-focus muna tayo sa Team Italy. Yan, sa Team Italy is sa money bouquet for Beyonce. So, ang nangyari ito, guys, binigyan siya ng time na magbayad. So, last week sana is Wednesday. Wednesday, sana is ibalik yung pera. Pero bago yan is Monday, kinausap ko po si Birador kasi siya po yung president namin sa Carepa. Yan. Kasi po ayaw ko munang, napahapyawan ko na po sa reaction ko pero hindi ko talaga pa na-mention o whatsoever kung ano yun. So, sabi ko, marami pong nagsabi sa akin na wag munang issue kasi nga parating yung birthday ni Beyonce. Parating po yung birthday ni Beyonce. So, okay, ako naman is madaling kausap. So, okay. So, ngayon, para maintindihan po ng lahat, ito po. Ang ginawa ko po is, piniem ko po si Birador kung ano po yung dapat gawin itong dalawa. Itong admin ng Team Italy at kay
totally pinangalanan na ni Sir Virador na si Tintin. So, Yun. sabi ko, ano pang dapat gawin itong dalawa? Kasi sabi ng Team Italy, may hindi daw na ibabalik pa yung pera. Yun. Yung pera po, hinahanap po yung pera na ipinadala kay Tintin. Yan. Pinadala po kay Tintin. So, suma total, Team Italy, Tintin is a separate entity. Magkaiba sila ng grupo. So, si Team Italy, base sa pagkakaintindi ko, ay nagpadala ng pera kay Tintin. So, yan. Para masundan natin, para makakuan tayo, maka-cope up tayo dito sa sinasabi ni Kapudi. So, ang sabi ko kay Virador, siguro nakarating kay Tintin na nagpahapyaw ako sa live ko. Pero sinabi ko po kay Tintin na nakiusap siya po sa akin na wag ko siyang reaksyonan. Oh, okay. So, ito'y matagal na. Before birthday pa, no? Ni Beyonce ay napag-usapan na yung issue. Pero para naman po maproteksyonan yung integridad nung okasyon ay minabuti po ng pamunuan ng Karepa na wag munang pag-usapan is in social media ika nga. Para hindi naman po hindi naman po masira yung event, yung paparating na event, which is yung nga pong birthday ni Beyonce. Okay, sige, pagpatuloy natin. Sabi ko, at the moment, hindi mo nakita reaksyonan. Pero, huwag mo akong tawagan, ang tawagan mo si Virador. So, si Virador, sila po yung nagkausap. Kasi nga po, humingi po ako ng advice kay Virador kung ano ba ang dapat kailangan para mag-settle itong dalawa. So, nag-usap po si Virador kay Tintin, kinausap ni Virador si Tintin, tapos si Virador, kinausap niya din si admin ng Team Italy. Yan. Okay. So, nag-usap po sila. Ngayon, sabi ni Ang tanong, ano ang napag-usapan? Tintin, gagawan niya ng paraan. Ito po, gagawan niya po ng paraan. So, ang usapan po is, dapat Wednesday, bago mag-birthday si Beyonce, dapat maibigay na niya yung hinahanap na money bouquet ng Team Italy. Ang money bouquet, isang katanungan din, magkano yung value nun? So, ibig sabihin talagang may kasunduan na dapat kailangan before birthday is maibalik. So, pero sa kasamaang palad ay hindi na ibalik yung pera. Okay. Pero, kahit piso po is wala pong naibalik. Ang gusto po ni Tintin kasi may sasalo po. Ito lang po ang ko guys ha. Oo, kaibigan po natin, wala naman tayong pakialam kung ano. Pero may magbibigay po o may magsasalo. O, sabihin na lang natin na tutulungan siya na i-cover po yung pera na nawaldas niya. O sabihin na lang na nawaldas o nagastos o sabihin na lang Nagastos na lang. Mas magandang pakinggan. natin na nawaldas. Nawaldas niya yung pera. So, may tutulong. Ito po is, alam pala na nila yun. Itong itong tao na to, na nasa collaboration, is alam na pala nila na kailangan ni Tintin ng pera. Kaya, alam na pala. Kaya ang ikinakasama ng loob ng Team Italy is bakit din nila sinabi sa kanila yung totoo na nawaldas o nagalaw ni Tintin yung pera. Ito po yung kinakakasama nila. Ngayon, nalaman ng Team Italy na nawaldas ni Tintin yung pera. Yan. Ngayon, itong spokesperson nag-voicemail. Hindi ko napapangalanan guys. May spokesperson po sila na si Pinya, kung alam niyo si Pinya, spokesperson nila si Pinya. May voice record yan na parang hindi natin alam kung ipapahiram o sasagutin muna ayokong banggitin kasi nga is VIP sponsor din ito. Yan. Okay, para hindi tayo maligaw uli. Parang alam na nila yung issue regarding doon sa pagkakagamit ng pera
at meron isang big time na sponsor na willing na tapalan muna yung nagamit na pera ni, if I was not mistaken again, si Tintin. So parang ganun ha. At ayaw lang magpabanggit ng pangalan ng sponsor. Pero willing na siya yung magtatapal muna ng pera at siguro itong si Tintin na lang ang magbabayad doon sa sponsor na yon. Tama po ba? Parang ganun, no? Parang ganun yung itinatakbo ng istorya ni Kapudi. So okay, sige. Pumayag kaya si Tintin sa offer ng sponsor na yon? Malalaman natin. VIP. Pero ito is Did you check at Brands for Less? May ads. Stop scrubbing. Timers. Yan. Pasensya na po ha. Live po kasi talaga to. Actual video. Yung nire-reactionan natin. Kaya may lumalabas na Pinayaan ads. ko na si Dr. Lab ito. Nag-remind po ako kay Dr. Lab. So alam niya po ito. Hindi ko nabanggitin kung sino yon, yung sponsor na to, VIP sponsor ito, na parang sasagutin niya muna yung 34K para may ipangbayad siya sa Team Italy. Pero 34K. Yun. Mhm. Ang utang ni yung nagalaw na pera ni Tintin is 41K sa Malibu K. For Bianci and Edo po yun. Yan, for Bianci Okay. and Edo. So, ayaw tanggapin ng members ng Team Italy. Dapat gusto nilang ibalik yung buong 41,000. 41,000. Oh, diretso na tayo, guys. Wala nang paligoy-ligoy. Ayaw ko yung paligoy-ligoy. Diretso na. Yan. 41,000. Ako na magkwento. Ako'y 41K? parang nagchichismis sa inyo, guys. 41,000. Ayaw pong pumayag. Gusto nyo pong... Kasi may tayo, guys. Kung may record po tayong hawak, guys, na 41 na magbigay ng 40 willing pong magbigay ng 34K. Pero nag-isip muna ang Okay, Italy teka lang, kung time kukunin first. nila doon kasi 7K na lang po yung Timers, Kapudi. 41K yung total na nagastos nagamit ni Tintin, tapos ang willing na i-shoulder ni big time sponsor para matapalan is how much? 37? Or more than 30K? Parang ganon. Sige. kulang. Ngayon, yung sinabi, at ngayon tumawag si Birador o nag-PM si Birador kay Tintin, okay na ba yung pera? Sabi. Okay, sabi ni Tintin, okay na daw. Okay na daw. Ngayon, itong Team Italy, tumawag, nag-PM tumawag siya sa sinabi niyang pinagsinan ng pera ng 34K. Pero 34K pala. Okay. sabi ng ayaw ko kasi magbanggit ng name. Nasa din ito, guys, nasa ALM din ito. Kasi doon po sila nagbabayad. Ngayon, may ipinasa nga daw ng pera, pero binawi pa rin yun. Binawi yung pera kasi nga may babayaran pa pala sila na sa mga guys, yung mga sa ALM. So hindi po binigay sa Team Italy yung 34,000. So yun po yung kwento yan, guys. So hanggang ngayon po, guys, is wala. Pero ang sinasabi niya po is settled na lahat. Pero ang totoo po is wala. Kahit piso, wala po. Ngayon, sa Carepa po, sabihin na natin sa Carepa, hindi ko lang alam kung piniem ni Maymay. Pati si Maymay nadali. Naisali dito. Ewan ko kung piniem ni Maymay si Tintin na nag-usap daw si Tintin at saka si Abby na magbabayad siya sa December. December naman ngayon. Anniversary daw yun, guys. Sa anniversary. So, umurong na ng umurong. Ngayon, tinanong ko sa Team Italy, kung may usapan sila ng ganon, sabi niya is wala. Wala Naku po, malabo na to. silang usapan. Walang usapan na December. Ang gusto ng Team Italy, ibalik yung pera na 41K plus 4K, guys, na pag-game. Di 45 na yun.
plus 4K. So, naging 45K na po yung utang ni Tin Kane sa Team Italy. Kasi po, yung 4K po is pag-game sana yon, pero hindi po nakarating sa humahawak sa pag-games. Is 4K tapos 11K na pag-games na pera, hindi po nakarating sa pupuntahan, yung maghahawak po doon. Yan. Marami po guys, marami po. Hindi ko lang alam kung totoo, kasi nga is bali-balita din. Hindi lang isa lang guys, hindi lang isang team yan. And may nakarating din, may nakarating na naman sa akin. May nakarating na naman sa akin. Grabe as in. Hindi ko lang alam guys kung paano niya bayaran ito. Nako. Kasi ang hirap kasi kay Tintin, hindi siya nagsasabi ng totoo. Napakasinungaling niya. Kung may kausap siya, sabi okay na, settled na. And then tatanungin mo sa Team Italy, wala kahit piso, wala kang ibinigay. So, sino po yung nagsasabi ng totoo? Is kahit man sabihin nila, gusto nilang paakyatin sa Karaba, is useless po. Useless po kasi, sabi ko sa inyo, kung napahiyan ako dito sa Sokmed may nag-name drop na nag-name drop na si Virador. So, bakit pa ako aakyat sa Karaba? Ano pang i-explain ko sa kanila? Is useless yung explain, guys. Useless. O, sabi, nagastos ko. May pag-aamin naman siya, guys. May pag-aamin siya na nagastos niya talaga. Nagalaw niya yung pera. Nagiging intense na. Nagiging intense na po yung issue na ito. Palalim na ng palalim. Kung nagalaw mo po yung pera, kasi July pa nila nag-send ng pera, guys What? July pa? So ilang buwan na ang nakalipas? Pambihira. July pa yun. Biruin mo, guys. July pa yun pera na pinadala sa kanya. Kaya, ang masasabi ko lang kasi grupo tayong lahat, diba? Karamihan dito, may grupo dito, guys Mabuti na lang pala ako, wala akong grupo. Okay. Maging tayo, Ang grupo ko lang Bios at Karepa. At Team Koos pala, sorry. Parang po tayo kasi sa mga in and out na pera. Yung pumapasok, dapat nakalagay, nakalista lahat, guys. Para end of the day, kung hanapan man kayo, kahit man single cents, guys, kahit single cent, single cent, lista ninyo, guys. Lista ninyo. Kasi one of the days, tulad ng ganito, may nagalaw, ngayon maghanap. Hindi ko po alam kung na-settle na po yung Team Sakalam. Ito po yun, guys. Team Sakalam pa? Hindi ko po, alam ko na may nakita ko pong pangalan dito na alam ko naman na belongs to Team Sakalam, guys. So, hindi ko po alam kung na-settle na po yung Team Sakalam. Ang daming Marites, 517. Ang tamsak ko, 193. Pambihira na to. Magbasa na lang ako, guys. Magbasa na lang ako. Pambihira kayo. Di bale, may karma to. Totoo yan. Pati buhay, hindi lang maging magaan yan. Junaline Gabito, tamsak mga Marites, libre lang. Yan. Libre lang po, guys. Nag-focus kayo sa sa Marites ko Nakalimutan yung nagtamsak, pambihira kayo Miss Joy, shut up. Magbulong ka na lang. Nagbulong ka na nga kanina Wala. Ang ko ngayon is kay tayo ngayon? Si Miss High End. Miss High End po tayo, guys. Good evening, Madam Senate. Pati pala sa EDC may Senate hearing. Oo, dito tayo mag-Senate hearing, guys. Yan. Shout out admin Alona Lofredo. Okay. Total, nakuha na po natin yung pinakabuod ng idinitalyeng pagkakagamit ng pera di umano ni Miss Tintin na binabanggit po ni Kapudi, mga kalingap, mga kabagis na kung saan ay resulting to around 45 45K
no? Sa isang grupo pa lamang po 'yon, no? At parang ang lumalabas po ay may mga iba pang grupo. Ang hindi lang po sure si Kapudi kung na-settle na doon sa ibang grupo yung kung pera man yung pinag-uusapan dito. Pero one thing for sure, yung sa Team Italy, between Team Italy and kay Tintin ay medyo malabo pa. At ang gusto lang mangyari ng grupo ng Team Italy ay maibalik yung pong 41 plus 4, which is amounting to 45K po, no? So 45K po ay hindi po maliit na pera yan. Malaki po yan, no? Malaking pera po yan. At yan po ay siguro po pinag-ambagan ng kanilang mga grupo para po dito nga po sa special event, which is yung debut ni Beyonce, no? At dito parang lumalabas din po na nagkaroon na pala ng usapan na before ng birthday ay kailangan na maibalik yung pera at hindi po naibalik. Ngayon mayroong ding lumalabas na usapin na parang isi-settle yung payment hanggang December. So marami pong there is two side of the story, ika nga. And ang isa sa napansin ko dito, mga kalingap, mga kabagis, is wala pong coordination, no, na nangyayari dito kay Tintin. So hindi po sila nabibigyan ng proper update regarding nga po diyan sa nagamit na pera, or hindi natin alam kung saan po napunta, 'di ba? At ang concern ko dito, no, bots kay Tintin at doon po sa grupo ng Team Italy, dapat, ito'y opinion ko lang naman po, no, or suggestion, ika nga, sa simula pa lang ng, 'di ba, yung nagsisimula pa lang on the planning stage pa lang, dapat nagkaroon na ng monitoring team, no, yung Team Italy sa bawat perang ipinapadala dito kay Tintin. At yung paghingi ng update, no, sabihin na nating scheduled way, for example po, no, weekly manghingi sila ng update kay Tintin, or sabihin na natin kung hindi kaya every month, 'di ba? Kasi early stage, maaga yung naging planning nila, eh, 'di ba? Para at least aware itong si Tintin na talagang seryoso po yung grupo ng Team Italy na may mapuntahan yung perang ibinigay nila. So, hindi po natin alam kung merong nangyaring ganon, pero ang napapansin ko po, yun po yung lapses dito po sa team na ito, no. There is no follow-up, no. At sa follow-up na yun, dapat may proper documentation din itong si Tintin kung sasagot siya, na kung saan na as of, for example, no, as of for the month of August, ito po yung perang nasa akin at ito po yung nagbigay. Dapat ganon dapat ang ginawa ni Tintin. At bago yung birthday ni Beyonce, ay dapat nagkaroon siya ng final update dun sa perang na ibigay at saan na napunta. Pero sa nakikinita po natin ay parang wala pong nangyaring ganon, no, mga kalingap, mga kabagis natin. So kung ayaw makipag-coordinate, no, nitong si Tintin, ay ano ang dapat gawin ng Team Italy dito po sa usapin na ito? Unang-una sa lahat, no, mga kalingap, kabagis, no, ay try nating i-resolve internally dito po sa community natin, no? At kung kaya namang resolbahin at nagkaroon ng agreement sa mode of payment kung paano babayaran, then siguro magkaroon ng kasulatan. Yun po yung pinaka-importante dito, eh. Kasi yung kasulatan po ang magagamit natin in the end of the day, kung saan halimbawa nagkaroon po ng failure, no, nababayaran po nitong nakagamit ng pera, yung pong ipinangako niyang petsa, yung ipinangako niyang araw kung kailan may babalik yung pera. Pag-usapan muna internally. Pero syempre, although internal yung pag-uusap, pero dapat meron pong written agreement, no, na both nakapirma si Tintin, and at the same time po ay nakapirma din po yung representative ng grupo po
ng Team Italy. Pero may isa na namang katanungang maglalaro dito. Paano may sasakatuparan yun kung parehas po silang OFW? Or sabihin natin sila po'y naka-reside sa ibang bansa at hindi sa Pilipinas. So, isa na namang challenges yon, no? Para sa grupo, para magkaroon ng written na kasunduan, no? Pero siguro pwede na rin, di ba? Video call, i-record na lang. Ayun na yung panghahawakang katibayan. Kahit walang nagkaroon ng hard copy na pirmahan. Yung video call na lang na nag-a-agree, itong si Tintin at ang grupo ng Team Italy, na may ibabalik yung pera sa ganitong buwan o sa ganitong taon, di natin alam, yung video na lang ang pinaka-importante na ma-save at it can be used as a references pagdating ng araw kung nagkaroon ng bulilyaso sa pagbabalik ng pera. Pero kung talagang nag-i-insist ang grupo ng Team Italy at talagang gusto nila na mabigyan ng katarungan in legal means, ay medyo mahaba-haba pong kanyan. Mahaba-habang usapan yan, lalong-lalo na po pag lahat po sila ay nasa ibang bansa, di ba? Wala namang baranggayan, di ba? Na pwedeng mangyari diyan dahil wala naman po sila sa Pilipinas. Kaya ang nakikinita ko na lang po dito, di ba? Papasukin sila sa isang group video call, yung inaakusahan at yung umaakusa, magkaroon ng decent agreement regarding kung kailan may babalik yung nahiram or nagamit or nalustay, hindi natin alam, na pera. Then, this conversation, this video conversation will serve as an evidence and at the same time as an agreement between the complainant at dun po sa kino-complain that they can use for the future reference kung magsasampa sila ng reklamo in legal terms. So, yun lang po ang ating reaction for today. And syempre po, no, mag-comment din po kayo sa ating comment section kung ano naman po ang inyong opinion dito sa usaping ito, na kung saan ay idinetali nga po, no, ni Kapudi Mix TV ang kanyang nalalaman patungkol po dito sa pagkakagamit ng pera po, no, ng Team Italy na supposed to be dapat money bouquet, pa-games para po sa birthday or sa debut celebration po ni Beyonce. Yan. So yun, mga kalingap at kabagis, muli maraming salamat dahil sa dulo po ng ating reaction video ngayong araw na ito ay nasamahan niyo po muli, no, si Jubilito TV Official. At muli po, nagpapalala po ang inyong host. Sa mga hindi po nakasubscribe sa ating YouTube channel, ayan po, subscribe niyo na po, no, Jubilito TV Official. And at the same time po, kung nagustuhan niyo po ang ating reaction video for today, ay paki-like naman po, mga kalingap, mga kabagis, no. Wala pong bayad yan, libre po yan. At malaking tulong po yan sa aming mga content creator to boost up ito pong video upload na ito. So yun, mga kalingap at kabagis, no, hanggang dito na lamang po. Once again, this is Jubilito TV Official. Ayan po, proud member po ng Team Cos at ng Team Bios. As I always say, mga kalingap at kabagis, peace, God first. God bless po. Bye-bye!